Thank you. Welcome po sa bawat isa. Welcome. Pwede bang sa pag-upo mo, batiin mo ang katabi mo, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Yung katabi mo, yung hindi mo katabi, batiin mo rin, sabihin mo, hindi, masaya rin ako, nandito ka. Welcome po sa bawat isa. Yung hindi mo katabi, batiin mo rin, sabihin mo, hindi, masaya rin ako, nandito ka. Sino po ka sa puso upang tumanggap ng salita ng Diyos? Welcome po sa bawat isa. Sino pong excited? Yung hindi mo katabi, batiin mo rin, sabihin mo, deep sa Lord. Sino po ka sa puso upang tumanggap ng salita ng Diyos? Welcome po sa bawat isa. Lord, muli, excited. Yung hindi mo katabi, batiin mo rin, sabihin mo, deep sa Lord. Sino po ka sa puso upang tumanggap ng salita ng Diyos? Welcome po sa bawat isa. Lord, muli, excited. Yung hindi mo katabi, batiin mo rin, sabihin mo, deep sa Lord. Sino po ka sa puso upang tumanggap sa unahan? Ushers, i-guide nyo lang sila dito. Let's settle in. Good morning, everyone. Sa mga nanonood online sa ating Team UE, marami pong nakikinig sa Ushers, i-guide nyo lang sila dito. Wala pong nanonood masyado online. Good morning, everyone. Sa mga nanonood online sa ating Team UE, 4 million viewers. I-guide nyo lang sila sa ating live. Palakpakan naman natin sa Lord. Pero maraming nanonood na replay. Team Replay, sa mga nanonood replay, yung mga nakikinig dyan, welcome na welcome po muli kayo. Sa mga hindi po, yan. Bago po tayo magsimula, pwede po, meron po ba tayong first time? Sa kauna-unahang pagkakataon po ay nakarating sa ating Sunday service. Pwede po bang taas ang kamay? Yan. Pwede po bang tumayo? Pwede po tumayo first time? Yes. Welcome po. Yes, palakpakan naman natin sila. Welcome. Pwede bang i-high five natin sila? Kamayan nyo sila, sabihin mo, welcome, welcome. Ako po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1, mataas na kahoy. And I am so excited po kapag laging may bago. Yes po, our church doesn't believe in religion. Kasi sinasabi ng religion, kami tama, kayo mali, kami lang ang ligtas, kayo hindi, kami langit, kayo'y pa-impyerno. Wala pong ganon. We believe in a relationship with Jesus Christ. Isang masayang relasyon. And lahat po tayo dito ay masasaya. Amen? Lahat po dito yung mga magagandang lalaki at mga magagandang babae. Tingnan mo katabi mo, kung hindi yan magandang lalaki, palisin mo muna. Saglit, yan. Hindi naman po, biro lang. Biro lang. So, kung makikita nyo po sa ating screen, ang ating pong tema ay supernatural tithing. Sabi nyo nga po, supernatural tithing. And before we continue again, let's all stand up. Tumayo po tayo ngayong oras na ito. And let's declare our calling verse, Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. Acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture, kung sino ka. 1, 2, 3, go. A blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. At yung ating pang-labing isa, I am not a marites. Dagdagan natin pang-12. Gusto nyo po? I am not a maniniko. Alam nyo na yon. Sige, pwede na kayo umupo. Ano yung sinasabi ni Pastor Maniniko? Tanong nyo kay Bilog. Okay. May mga vacant pa pong upuan dito, ushers. Mas maganda po ay kumpleto po dito. Yan. Supernatural tithing. Sinimulan po natin to last week sa ating week 1 ng ating series. At pag sinabi supernatural tithing, ito po ay pagbabalik ng sa Lord. Ano nga yung binabalik natin sa Lord? Ika po. Sa mga wala po last week, naka-upload po sa aking YouTube, Fini Plata. Naka-upload din po sa ating Facebook page, J1MNK.
You can watch po, bakit ba kailangang ibalik ang ikapo? Kasi kapag hindi natin binabalik ang ikapo, anong ginagawa natin sa Lord? Atin siyang, taksa po natin, atin siyang ninanakawan. At wag na wag natin nanakawan ng Lord. Pero challenge niya tayo, subukan mo daw si Lord. At I've talked po sa mga this week, sa mga life groups na nangyari, challenge nila ang Lord sa pagbabalik ng ikapo. Sinubukan ng Lord kahit mahirap, challenging, minsan ikulang pa, at nakaranas ng kakaibang supernatural breakthrough sa finances. Amen. Pag sinabi pa supernatural tithing, it means, ito yung tumatak sa akin eh. Yung tithes mo, hindi mo makita, di ba binabalik natin 10%. For say, ang aking income o ang aking baon sa isang linggo ay 10,000. So magkano po ang tithes no? 10%. 1,000. Alam mo, pag sinabi supernatural tithing, hindi mo inaasahan ang tithes mo sa Lord naabot ng 50,000. Ano ibig sabihin nun? Kumita ka ng 250,000. That is God's way. Ayun ay magandang plano sa iyo ng Lord na ikaw ay makaranas ng ikapo na higit-higit pa. Makaranas ka ng pagbabalik ng ikapo na siksik, liglig at umaapaw. And last week, I just want again to remind everyone, gustong-gusto ng Diyos, makaranas ka ng supernatural breakthrough in finances. Gusto ng Lord, mabasag anumang financial curse sa buhay mo, sa pamilya mo, sumpa ng utang, sumpa ng kahirapan, sumpa ng pinanganak na mahirap, hanggang ngayon mahirap pa din, sumpa ng hindi makabili ng sariling bahay, sarili sasakyan, sumpa ng sugal, anumang sumpa yan, gustong-gustong wasakin niya ng Lord sa buhay mo. And last week, next nga, we talk about the first answer, itong unang sagot last week. The first answer for a supernatural breakthrough is to return your tithes. Ibabalik yung 10%. At ang ating theme verse nga po ngayong ating series ay ito, yung ating Lucas 6:38. Again, please, open your Bibles. Kung wala kayong Bible, ibenta nyo ang inyong cellphone. Pastor, may bebe ako, paano ka siya re-replyan? Ipagpalit nyo ang Bible sa jowa nyo. Mga ganon. Okay, walang natawa. Alis na. Lucas 6:38. Basahin po natin. Pagbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo ni Lord. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ang title po na i-share ko ngayon ay Supernatural Liglig. Yung katabi mo nga, ligligin mo nga. Alam mo nga, liglig. Shake. Ligligin mo nga katabi mo. Dahil ligligin mo. Hanggang may lumabas na panlibrihan mamaya sa'yo. Naliligligin mo. Yan. Tayo muna uli mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Give us a heart para malaman yung pangalawang sagot. Para maranasan ang supernatural break. Open our hearts more. Anumang stubborn heart, anumang matigas sa puso namin, basagin mo ngayon. And we expect the Holy Spirit to dwell upon our lives. Mahal na mahal ka namin. In Jesus' name, amen. Palakpakan mo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, umasa ka na pagyayamanin ka ni Lord. Meron po kaming kaibigan na taga JA1 Lukban. Yan, taas ang kamay ng mga taga Lukban. Wala si Jello eh. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sinong hindi pa nakain? Taas ang kamay, pumalakpak yung inaantok. Daming inaantok. Isa na ako. Pagkape nga, dapat pala may pabarako tayo dyan, ano? Dapat, next week, sino gusto magtanim? Yes. Tatanim ng coffee, yung parang sa ibang church, coffee maker, yan. Tayo bibili ng barako. Kung may gustong magtanim ng pandesal, ay di siya nang bahala. Yan. Naku, si Cedric ang uubos ng pandesal doon. Ngayon po, meron po kami kaibigan sa Lukban, ng mga atirolin.
Sila po ay may negosyo sa tapat ng university sa Lukban. So dahil tapat ng school, malakas yung negosyo nila, ay nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng COVID, nagsara ang school. So ano nangyari sa negosyo nila? Wala. Mina, wala. Kasi wala nang napasok face-to-face noon. And then ano nangyari? Nag-risk sila na, dahil syempre, baba ang finances, nag-risk sila na pag-upo ng tindahan sa tapat ng kamay ni Jesus. Sino po ang nakapunta na sa kamay ni Jesus? Yes po ang kamay. Sino po umakyat sa tuktok ng kamay ni Jesus? Nagpa-deliverance po yung mga nakakabul. Si Liza, si Chrissy yan po ha. Di-deliverance mamaya. Okay. So sa madalit sabi po sa mga hindi po nakakalam, ang kamay ni Jesus ay parang lugar ng mga deboto. Maraming tao. Pero ito yung naging catch. Pag yung tindahan nila, dahil maraming deboto ay napunta ay Sunday. So napunta ng Sunday, ibig sabihin kailangan tumao nila ng Sunday. Pag sila'y tumao sa tindahan ng Sunday, hindi sila makakapag-church. Sila makakapag-church. Kung pinag-pray nila, tinanong nila sa pastor na Lukban, ganito po, ganyan, ano po dapat ipanalangin? So, madalit sabi, tinuloy pa rin nila yung negosyong yon. Then, even though, hindi sila may Sundays na hindi sila makapag-church. Nandiyan pa ba kayo? Hindi sila makapag-church, nandun pa rin yung puso nila na maraming maligtas. Ang nangyari po, yung tindahan nila, maraming katabing tindahan, yung kanila ay malakas. May favor yung tindahan nila. Siyempre, pag nasa Lord ka, may favor lahat ng kilos ng kamay mo. Amen po ba? Imposibleng pag ikaw ay nasa Diyos, ang iyong negosyo ay hindi, ay walang pakiposible nun. So dahil may pabor kanila, nalapit yung mga ibang tao sa kanila. And to cut the story short, marami, nakabuo siya ng life group within doon sa mga tindahan yun. Pag nakabuo siya ng life group, mga A-group sa mga tindahan yun, nakapagbuo siya ng gawain kahit hindi Sunday. At dahil pinili nilang ma-bless ang tao sa mga ng finances nila, at tuloy binuo sa kanilang Lord ang finances. Yung mga tindahan nila, sila ang pilahan doon, at alam ko sila yung super na sila, mga bagong sakyan, etc. etc. Ano po point ko? Kapag binabless ka ng Lord, alam ko sa puso mo, kaya binabless ng Lord, kahit may sitwasyon, kahit may challenge, alam sa puso mo, na gusto ko naman i-bless mo ako para maraming tao ang makakilala sa'yo. Ang Diyos mismo ang babasag at sisira ng mga obstacles na yun para patuloy niyang ibuo sa'yo yung para sa'yo katabayan. Sa tunay, nakaka-bless kapag ang isang tao ay nakikita natin na nakakapagbigay para sa mga nangangailangan. Di ba? Alam ko ang bawat isa dito, kapag may nakitang bata na namamalimos, gusto natin bigyan. Tunay po ba? Mabuti pala ako lang. Kapag may nakita tayong mga kailangan, gusto natin tulungan. Amen po ba? At tayo kasama dito sa church na sulungan ng bahay. Magkaka-offering tayo mamaya. We have a heart to help the people. Pero, yung puso nating iyon, saan ba talaga nakalagay? Saan ba talaga? Kung ang unang sagot para ibuo sa'yo ng Lord ay breakthrough, hindi mo inaasahan, ay ibalik ka po. Ito po yung pangalawa. This will on next. The second answer for supernatural breakthrough is having a heart to finance a kingdom. Ibig sabihin ito, wala mo sa puso mo. You should be, na gusto mo ma-bless.
and give to the poor, and you will have treasure in heaven. At pagkatapos nun, come, take up the cross, and follow me. Sabi ni Jesus, may isa ka pang kulang, anak. Lahat ng kayamanan mo, anumang meron ka, i-possession. Mabigat ba yung pinagagawa ni Jesus sa langit? Pamamagaan. Sabi ni Jesus, lahat ng negosyo, ng pera mo, ibigay mo sa may hirap. Yung iyong lahat ng koleksyon ng Jordan, ibigay mo kay Pastor Finney. Sabi ni Jesus sa lalaki, lahat ng, iwan mo muna ang negosyo mo, sumunod ka sa akin. Mabigat ka ba ni Jesus sa manala? Ha? Nasa may ng mabigat. Nasa kami, matulila po yung. Nasa kami, nasa kamay. Mabigat. Iwan mo eh. Kapag lalo pa sabi ni Lord, iwan mo yan. Mabigat. Lloyd, ba nasabi na ba yung Lord na iwan mo? Ha? Meron, iniwan mo? Masakit? Ay, hindi na. Celebrate. Mabigat. Mabigat. Pero sabi na Lord, may isa kang kulang. May isa kang kulang. Ako yung teacher, kaya-analyze natin ako lang sa inyo. Ginagawa ba lahat nung yata ang utos ng Lord? Oo, hindi. Oo. Okay lang magkami. Walang sa mo. Okay, ginagawa lahat. So, ginagawa naman sa utos eh. Ginagawa lahat, Lord. Suppose mo siya sa mga utos ng Lord. Pero nag-isip mo lang. Sa ginagawa yun. Hindi naman sinabi ng Lord, hindi naman sa mga ginagawa mo. Hindi naman sinabi ng Lord na, yung mga ginagawa mo, hindi na may nakakisa yung mga. Sabi ng Lord. Ibig sabihin yung pasunod sa Lord, yung pag-attend sa church, pinag-recognize ni Jesus, Lord. Pero isang kulang. At yung pinakamahalaga tao. Sabi nyo, yung isang kulang. Sino hindi ako yung kulang? Ano yung pinakahinahanap ng tao? Ha? Pera? Hindi. Tawag nila wala. Ano ang pinakahinahanap? Pera yung pinakahinahanap mo? Patunay. Ano pinakahinahanap mo? Ha? Love. Nakita mo na yung di pa? Nakita na. Nakita mo yung love. Wala. Ang pinaka-hinahanap ng katabi mo ay pag-ibig. Ang dalawa katabi mo, sabitan mo, nakita mo na. Napakaraming pera nitong poging lalaki ito. Napakaraming ari-arian. Pero kahit dami ng pera may kulang pa sa kanya daw, sabi ni Jesus, ano yung pag-ibig? Yung sabihin ko, ang gusto lang ni Jesus, ibigin mo yan. Sumunod ka sa kararanasan ng pag-ibig at ibabalik mo naman sa iyo yan ang siksik at umapaw. Ganun si Lord. Hindi ka ano? Hindi yung pinag-usapan natin last week. Kapag may binalik ka sa Lord, ibabalik ko sa iyo, siksik, lig, at umapaw. At yun din kulang sa atin. Pag-ibig. So what if, ano ba? Ano kaya natin yung lalaki yun? Ganito lang yung gusto niya. Lahat yan tayo. At lahat yung naranasan natin. Yung may gusto tayo, may pinabibigay sa atin ng Lord, pero mahalaga sa atin. Maraming mahalaga sa atin. Pero alam natin sa sarili natin yung bagay, yung tao, yung relasyon. Yung yun ay hindi basta-basta may bibigay. But you know the challenge is dito? Nandyan pa po ba kayo? Alam niyo challenge dito? Magwala ka lang naman sa Lord na siya magpupuno ng kulang sa iyo. May story po ako. Yung nation ko po, yung pinsan ko po sa Mindanao, si Kuya Freddy. Nagsimula po sila ng, pupunta sila sa Mindanao, may coordinator, silang patayo ng church. Tapos pagpunta ng Mindanao, hindi sila sinipotong tao. So nagsimula sila from scratch. So ilang years, 5 years, 10 years na the Lord na nga nagpo-provide. At alam niyo po ba, nagsisimula daw sila sa makilala sa North Cotabato, medyo maganit ang finances. Naranasan daw po nilang magkasal. Hindi ko malapit na kasal dito. Sila. Naranasan daw po nilang magkasal. Siya ang nakasal, siya ang nanginong nakasal. Alam niyo ang LG sa kanila, love gift, bigay sa magkasal, 100 pesos. Tapos alaman niya, kung daw, ewan ko lang kung sila kami Mindanao, kapag daw ikaw nagninong sa kasal, ang binibigay lang ng ninong ay 100 pesos. Sabi mo sa tabi mo, swerte natin dito kayo kakasal sa Batangas. At kapag daw sa church, kapag offering, sobrang ingay. Ay, tayo dito, may nakatapapala, tapos lagay. Ito, sobrang ingay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga tao, pag nagbibigay, mga bariya, mga piso-piso. Kaya sobrang
ang ingay lagi. Ay, kunin mo. Kunin mo. Akin na yan. Uy, dahan-dahan. So, nagsisimula na maganit. Kinekwento nga sa akin, alam nyo, Pastor Fini, yung dami nyo sa church. Kung madami ang income ng church nyo, sa Mindanao, iba. Minsan daw doon, kahit 100 na, mababa pa rin yung return. Pero, alam nyo, naging maganda sa kanila, naging tapat, naging faithful. Iba talaga kapag faithful ka. Iba talaga pag loyal ka, pag tapat ka. Nabuo yung heart, sinagaan, tinuruan ng mga leaders. Sa mga maliliit na bagay, naging faithful. Meron sila dong assistant pastor, nagsimula po sa maliit na negosyo, ihaw-ihaw, isaw, barbecue, Adidas, etc. Hanggang sa yung kanyang ihaw-ihaw nagka-branch daw, nagka-5 branch. Nakabili ng mga sasakyan na pang ihaw-ihaw, nakabili ng bahay sa ihaw-ihaw. At ngayon, assistant pastor at may outreach na church. Palakpakan nyo naman si Lord, come on. At ngayon, ibang-iba, sinaga, naging faithful, kahit sa maliliit, kahit mahirap. Halimbawa, ito na lang ang pera mo, 20 pesos. Kinoconvict ka sa puso mo, ibigay mo na to sa Lord. Pamasahe ko na po ito eh. Mahirap, di ba? Tama po ba? Ay lalo na kaya yung sa mayaman lalaki na lahat, 20 million ibigay. Challenging. Pero yung pinsan ko yun, nagets niya eh. At naibaba niya sa tao. Maraming nagets yung love para sa vision. At kahit ganon, hindi mayamang probinsya, binigyan sila ng vision ng Lord na magpatayo ng isang malaking church. Nandyan pa po ba kayo? Na magpatayo ng isang church na maraming tao ang sasamba sa Panginoon doon. At alam nyo, God is so faithful. Kahit sa mga maliliit na bagay, ang tao nagbibigay. Basta na lang may pupuntang dump truck ng semento, ng buhangin, hindi nila alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa nakabuo sila at nagpapatayo sila ngayon ng church. Next video mo nga. Yan. Hindi pa yung kumpleto. Wala pang kisame, wala pang bintana, wala pang aircon. Anniversary po nila doon at si Bishop ang nag-speak. But this is my point there. Na wala sa puso ng mga tao yung mag-hold back para sa Panginoon. Kasi nalaman nila, kaya sila magbibigay ay para maraming tao makakilala sa Kanya. Hindi sayang yung 20 pesos. Hindi sayang yung 5 pesos. Hindi sayang yung 1,000. Hindi sayang yung 10,000. Kasi magagamit ito upang maraming tao ang makakilala sa Kanya. Para si Lord. And it is out of pag-ibig. Love. Walang simple sa tao wala siyang pag-ibig. Amen. At ang pag-ibig, pag hindi tayo aware, pag hindi natin sinecheck ang puso natin, everything will revolve. Paikot-ikot ang ingod. Sa 1 Timothy 6 verse 10, sabi po doon, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness. Sa Tagalog, ang pagmamahal sa pera ang ugat sa lahat ng kasamaan. Hindi sinabing ang pera ang ugat ng kasamaan. Kasi ang pera, masarap magkapera. Amen. Masayang magkapera. Ang sarap na pagkita mo sa iyong bank account ay 6 na digits. Diba? Ang sarap. Na anytime gusto mong pumunta sa sambuksal, magsumo dito at pray tayo. Ayun sa Tagaytay ngayon at maging Starbucks tayo sa Iraya. Sabi sa Book of Ecclesiastes, habang nandito ka sa mundo at ang araw ay nasa langit, i-enjoy mo ang mga regalo ng Panginoon. Hindi ugat ng lahat ng kasamaan ng pera. Anong ugat ng kasamaan? Pagmamahal sa pera. Sabi mo tanungin mo katabi mo, mas mahal mo ang pera kaysa sa akin. Sino yung may nakaaway na dahil sa pera? Anes, may nakaaway sa pera. Utang hindi binayaran. Number 1. Hindi mo pinautang. Ano pong may nakaaway sa pera? Sugal. Nagupit. Bingo plus. Scatter. Ano pa? Lahat. Nahugat yung banggit lahat. Alam nyo ba, hindi tayo ginawa ng Lord mahalin ng pera. Pero ginawa ng Lord, ang pabor, ang habag, including finances, ang mahalin tayo. Hindi tayo ginawa ng Lord para habulin ng pera, ginawa ng Lord ng pera para habulin tayo. Hindi lang sa kapatid mo sa sarili mo, habulin ng pera. Pero ito ang tanong, sabi ko nga, ang service na ito, pag-check ng puso, saan ka nakaugat? Where are your roots? Alam mo, saan kasi maraming pamilya dahil sa pera nagkakaaway-away? Number 1 cause ng pag-aaway ng mga mag-asawa ay pera. Para mapala ang bisyo. Number 1 cause kaya nag-aaway ang mga magkakapatid dahil sa pera. Lupa, property, ari-arian, mana. Dahil mas mahal ko ang pera. Mas mahalaga sa akin yung isang metro, right of way, ay sa malit ko yung kapatid ko. Bigyan ko na makadaanan yung kanyang motor. Mas mahalaga sa akin yung pera yun. Kung niram siya sa akin, sabi niya, babayaran niya ako. Tapos, sinisingil ko ng pera, tapos nalaman ko, sorry, may kadik. Mas mahalaga.
ang pera. Kung mahal mo pera, nakaugat ka sa kasamahan. Pag hindi natin pansin, pansin ba natin, kung hindi mo napansin, kapag ang tao ay greedy, o kaya iniisip pera, ang sama na maligid, ang toxic ng lugar, parang ayaw mo makisama sa mga tao, na parang, o yan mo sa barangay, o sa isang paano mo na pera, parang kasama sa paligid. Kasi nga, pag mahal sa pera, ilan lahat ng kasamahan. Saan dapat tayo nakaugat? Ephesians 3:16-17. That He would grant you according to His riches of His glory, with might, through His Spirit in the inner man, that Christ might dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. Ikaw ay sa Tagalog. Next po, meron dito sa, pinagpe-pray sa Diyos, ayon sa kayamanan at karangalan niya na palakasin niya, ang loob nyo, at bigyan na kayo ng kapangyarihan sa tulong ng Espiritu niya. At ibigay sa inyo ng Lord, kayamanan. Sabi naman, kayamanan. Pinagpe-pray ko rin na lagi sana nasa puso ni Christ, na nagtitiwala kayo sa Kanya. Prayer ko na sana, pagmamahal, ang gawin yung ugat at pundasyon ng lahat ng gagawin mo. I-check natin ang puso natin sa batang na kaugat, pagmamahal sa pera, o pagmamahal sa Diyos at sa Kanya. Ano ba masasabi na hindi ka nagmamahal ng pera? Hindi basta tayo sa sway, mahal na sarili. Hindi tayo nag-overspend. Mahal mo, okay lang sa'yo yung perang yun. Basta makatulong sa tao. Ang puso ng mindset mo, kapag may dumating sa'yo ng financial blessing, magamit ka rin to be a blessing. Kapag ikaw ay naka-receive ng blessing, magamit ka upang putuhan ay magkaharian. And I believe, mas bukas. Bukas ang pintuan ng langit, pero mas bukas ang pintuan ng langit pag may puso tayo na gano'n, na nakaugat sa pagmamahal, hindi nakaugat sa pera. Bakit nag-aaway ang pamilya? Bakit nag-aaway ang tao? Bakit mag-aaway ang mga nakatrabaho? Bakit nag-aaway ang mga dating kaibigan? Dahil sa pera. Pero pag sa iyo, mas mahalaga, na magmahal, ay grabe ang blessing ng Lord sa buhay mo. Check natin. Pag nagpero tayo, alam ba, sa Paul, sample lang ha, nagkaroon kayo ng 3,000. Imagine na po, ganun yung kalagyan. May 3,000 yan. Imagine na, isang tao nakangiti. Si Jose Paul Yanis Escoda, si Jose Malchan, saka yung isa, si Bini Maloy, nakangiti doon sa 1,000. May 3,000 ka doon napasok sa isip mo. Ha? Para sa SM, ano pa? Ano napasok? Bibili ng sapatos, bibili ng damit, bibili ng regalo sa asawa, bibili ng pagkain, bibili ticket, nagkaroon ng pangatlong araw. Mahal nagkaroon ng 30. Pambayad ng utang. Pambayad ng utang, 3,000. Tama naman, pag nagka-3,000 ka, ipunin ko to. Pag nagka-3,000 ka, itatago ko to. Iseset aside ko to. Okay lang naman, pag nagka-3,000 ka, tayo pumunta sa Jollibee at bumili ng meal cards. Okay lang yun. Okay lang. Pag tayo nagka-3,000, okay lang kumain, i-spend. Magagas mo sa iyo motor. Pero ano kaya at ganito? Pag ikaw ay nagkapera, mag-iipon ako para punta namin, yung group namin, na ang taga ng hindi natin. What if nagkapera ako, i-chat ko yung life group ko na hindi ko nakakita sa church, kasi namimiss ko na siya, kasi hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Wala tayong puso na ganun, aminin natin. Hello? What if mag-ipon ako? Para gusto ko na makapag-contribute sa mga project dito sa church. What if, yes, nagkapera ako, ilalabas ko mga ilalagay ko na gusto ko rin sila mag-ibig. What if, isang aside ko itong perang ito, pera, siya, nakabila ko gas. Kasi pag bumila ko gas, ang mga papa ko, ay may sasama ko sa church. What if mag-ipon ako? At gusto ko sumama sa agusan. Kasi makakakusagan tayo dito ng dalawang gabi. At para magamit ako, para maraming taga-agusan ang makakilala sa Panginoon. What if kapag nagkapera ako, magamit ito para kami din ay magkaroon ng sariling church na may covered court. What if yun ang mindset natin? Can we be honest? Hindi pa ganun ang mindset ng puso natin. Tama ko ba? Hindi pa ganun. Pag nagkapera tayo, we all think about is ourselves. That is, ayun yung natural eh. Pero God intended you for good. At gusto na, nakaulat ka sa pagmamahal. Kaya siguro, you're still there. Kaya siguro, hindi pa yung mindset natin. Kasi, baka, hindi pa sapat yung manage o yung experience mo sa pagmamahal naman sa iyo na in terms of finances, kaya nang ibigay sa iyo, sisip hindi lumahapang. Kung tayo dito sa mga lalaki, bakit hindi niya ibigay sa Lord lahat? Bakit niya ibigay sa mahirap at sumunod sa Lord? Una pa sa pagmamahal. Baka ikaw, dami mong experience, dami mong utang, naranasan mong ibalik pa sa inyo. Nasaktan ka ng ibang terms of finances, I don't know how. Kita mo, pamilya mo, hindi sa pagkinikita. Full back, please, full back. May challenge ka financially, that's why siya daw. Or natatakot ka na mawala ng pera. Or may negosyo ka na hindi umayos tayo. Or there's something about your finances na, Lord, hindi ako sigurado. Kaya hindi mo masabi na mahal ako ng Lord in terms of finances. Let's be honest. Ano tayo? Amen. Ulitin ko ha. Baka hindi mo paramdam ang pagmamahal ng Lord in terms of your finances. Naranasan mo, Lord, in terms of presence, relasyon, forgiveness. In terms of finances, baka nag-hold back ka pa. Kasi sa tingin mo, nag-hold back din siya. There's a cute story ng mag-asawa ng ating mentor, si Ninong Ito, si Ram Ito at ang Milanuelos. Pero mas ang time daw na ang ninang ay mag-challenge kanya na feeling din daw niya, hindi siya mahal ng Lord. Na feeling daw niya, mas mahal ng Lord ang kanyang asawa, ang Ram Ito. And then man, ay parang magtinuntahan, may meeting ang Ninong Ito sa mga bayan dito. At nagpapabilang ninang yan. Mahal, bilhin mo naman ng empanada sa Lemery, parang gano'n.
Sabi ng ito ay naku, kami ay maraming pupuntahan sa kusako, dumapa kami palengke, ganito, ganyan. Hindi pa kami marin, pasensya na. Nalungkot siya. Parang namin na hindi ako mahal ng Lord at hindi rin ako mahal ng asawa ko. Pero nakikita sa asawa niya, mahal na mahal ng Lord. Sobrang bless yung lalaki, siya hindi. And then naman dyan, may pumunta sa kanila na pastor ng ating J1. Ay, hindi na, magandang mga po, ay gano'n. Pagka nandito, ay, may ibibigay lang po sana ako, wala lang ako dito, ganyan. Ay, nalapadaan po ako. Ayan po yan, ito po ay panadagan nila namin. Pagkita na, wow, salamat, salamat. Nakita niya na, nararamdaman niya na, ay, mahal pala ako ng Lord. Kasi nakuha ko yung empathy na gusto ko. My point is, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. So, sobrang pagmamahal sa'yo ng Lord. Gusto niyang maranasan mo yung supernatural breakthrough. At sometimes we are rooted ng pagmamahal sa pera. Pagmamahal sa bagay. There could be what we call a financial insecurity. Insecure ka sa finances mo. Na kaya, hindi mo natutulungan ang karya ng Lord para makilala ka ng maraming tao. Ay mas gusto mo makabit. Akin, ayong ibigay. Kasi Lord, kailangan ko makamig ka. Gusto na Lord, ibusa yung ulan. Sinasabi ka sa mga kaibigan, na sobra-sobra. He wants you to be a channel of blessing. Sa kaluya ng kapapala, sa nakarang tao, gusto na Lord, yung finances tingnan, kakalihan dito sa lupa. God wants you to experience your sick, liglig, at kumakakaw. But first, second answer natin, be rooted in love. Be rooted in love. Mahal ka ng Lord. Huwag mo sasabihin, ang i-bless naman ng Lord yung sina pastor, sina reverend, sina ate, yung sina mayaman. No, kahit ikaw, you are called to be a channel of blessing. You are called to be a kingdom financer. That's what we believe. Kaya ang gustong ipagawa sa atin ng Lord, ang puso ko, matakot sa pera, mga tayo financially insecure. God wants us to trust in His love. God wants us to trust and be grounded in humility sa pag-ibig niya. Yung natin natin, Lord, I want to bless the church. I want to bless this person. Lord, gusto ko natulungan ka sa bulan. Lord, gusto ko Lord, ang sa tawon. Lord, gusto ko may church kami. Gusto ko may church ministry sa pagkakastakot. At lagi mo yung nilalagay sa puso mo. Nasyali ka na pag-sabi sa Lord, anak, magaling ka. Anak, magaling ka ganito. Sa maliit na bagay. Ganyan na kasi sabi sa Lucas 16 verse 10, ang tapat sa kaunti ay tapat din sa madami. Ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Pag tapat ng kaunti,
Pag-ibig ng Lord. Come on. Ano, hug pa, hug more persons. B, kailan birthday? September 30. September 30, wish. 1 year supply ng 1 year supply ng kape na nandyan. Ano ba, group 4? Si Carlo, Sir Carlo. 26 years old September. 26 September 5. Group 1! Hindi lang kasama mo yan. Yan, ikaw muna yan. Ikaw muna, yan. RJ po. RJ, September 29. September 29. Makakasama ko December. Pa sa bis. Group 4. Ito Penny. Yan. Pangalan. Wag edad. Ren. Age. Secret. Kailan po birthday nyo? September 2! Takbo mo! September 12 po birthday wish nyo. 1 million. 1 million! Ano lang, basic ko na 1 million. Ayan, group 1. Ano na? Sige, ito na, James. Yan. Kuya. Pangalan, birthday. James Ford po. September 17 po. September 17. Ano po? Mata pa yung mga pangarap po ba? Kaya na. Mapapagbansa po. Magpagipagbansa. Saan bansa? New Zealand po. New Zealand. Sa New Zealand. Auckland po. Auckland. Sa Auckland. Ay, ito ka group. Ano, 17? Oh, group 3. Doon mga kay Charles. Yan. Ayan. Yeah! Pogi. Ay, mga namin sa ipatag na nunood. Ay, mga ina. Ang mga timalit. Ayan. Ano pa ba? Si Miguel, di ba? September. Ay, siya. Ay, ano pangalan mo? Friends po. Danilo. Ay, di ba? Sorry. Wala pang ikaw. Ano pangalan mo? Renz. Ilang taon ka na kailan birthday mo? September 13, 14 years old. Ano birthday wish mo? Saan po matapos sa pag-aaral? Makatapos daw ng pag-aaral si Uwa. Ayan. September na 13? September na? 13. Group. Okay. To. Ano na? Yeah. Hindi ka. Pangalan. Rose Lynn po. September 15 po. Sunday! Big day! Ano party? Anong birthday wish mo? Mas lalong gumanda! Dili ka sa Tina Freddy. Ayan. Sheila po. September 17 po. Birthday wish. Hindi po. Ano po? Favor na maalis po yung papers sa tayo. 16 po. Tapos September 26. Yung wish ko po is ano po. Sana daw mag-workout na. Mag-work na. September 2 ka sa dulo. Yan. Last. Yan. Pangalan? Aldrin. Pastor Aldrin, kailan birthday mo? September 6 po. Wow! Ilan taon na? 23. 23. Anong birthday? Tayo na. Anong birthday wish mo? Yun! Sabi na ng immigration ng rin ka. So, ganito pa mangyayari. Kayong tatlo mag-uusap. Kayong dalawa mag-uusap. Kayong tatlo mag-uusap. Kayong apat mag-uusap. Kay group. Okay. Sige po, ipag-pray po natin sila. Search our answers. Pray, Lord, continue to bless them. Give the desires of their heart. Sila po pang ibigay niyo po ang desire ng puso pamilya nila. Lord, matas na pasabayin nila. Long life, good health. Patuloy na Jesus makita sa kanilang mga bulan. Gamitin niyo pa sila sa iyong karihan. Honor you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin sila. Wala picture ako. Pwede bang tumayo po ulit tayong lahat kasi nag-arbit kayo. You are here. You are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Control over everything, you are seated in our praise. This is pathetic, I can feel it here. Really our praise and you take the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. Oh, turn it up, this sound our praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout his name. Over, oh, turn it up, this sound our praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. Over, oh. As we pray, but I can feel the change as your presence now in place. Hear the sound of the broken days, prison souls are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. Feeling my praise and take the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it loud.